Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigising ang katabi mo, sabi mo, pinagpalang umaga sa iyo. Pinagpalang umaga sa lahat ng mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ikatlong Misa de Gallo. Pakitanong ang katabi mo, nakatatlo ka na ba? Mukha namang nakatatlo pa kasi medyo marami-rami pa tayo. No? Yung mga nakadalawa pa lang, siguro tulog na sila. O yung mga nakadalawa, nagsisimula pa lang halos, habol lang po, habol. No? Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong umaga, ang aking kwento ay tungkol sa isang tatay. Meron bang mga tatay dito? Bihira tatay magsimba eh. O yan, tatay, no? Saan mga tatay? Yan, okay. Mas marami talaga nanay, ano? Isang araw, itong tatay na ito umuwi galing eskwelahan at kinuha ang report card ng anak. Aba, bago yun, no? Minsan, nanay talaga ang kumukuha ng report card eh, no? Itong tatay na ito, galit na galit nang umuwi sa kanilang bahay. Hawak ang report card ng anak. Galit na galit dahil bagsak na naman ang kanyang anak. Kaya tinawag niya ang kanyang anak at sinabi, mula ngayon, hindi ka na pwedeng manood ng TV at mag-computer
Mula ngayon, kukunin ko na ang cellphone mo. Mag-aaral kang mabuti. Nagulat ang anak. No? Walang kaabog-abog, uuwi yung tatay mo. Biglang aalisin lahat ng mga pinagkakaabalahan mo. Diba? Walang kaabog-abog, kalit ang ama. Kaya nagtanong ang anak, Tay, bakit bang init ng ulo mo? Bakit ka ba nagagalit? Ano bang nangyari? Ano bang ginawa ko? Binalikan ng ama ng tanong ang kanyang anak. Anong nangyari? Anong ginawa mo? Hindi mo alam? Oh, 'di ba ganyan yung mga tatay, 'di ba? No, tanungin mo, ibabalik din sa iyo yung tanong, no? 'Di ba? Sa lublob ng anak, kaya nga po ako nagtatanong, hindi ko alam eh. 'Di ba? Pero syempre hindi na sumagot ang anak, 'di ba? Kundi mapapalo, no? Ano ba nangyari? Ano bang ginawa ko? Sabi ng ama, hindi mo alam. Bagsak ka na naman. Kinuha kong report card mo at pumunta ako sa eskwelahan mo, bagsak ka na naman sa mga subjects mo. Bakit hindi ka tumulad sa mga kaklase mo? Bakit hindi ka tumulad kay Pedro? Ang tataas ng grado. Ganyan mga magulang di ba? Kung makapagkumpara, wagas. No? Kapag pasado ang kaklase, dapat ba pasado ka? Hello? Anong hindi? Tingnan mo itong mga to, talaga, ano? Depende pa, no? Depende, no? Kawawa naman, ano? Nakakahiya naman, no? So, maiba lang, no? Ibagsak mo. Ganun ba yun, Nay? Uy. Gising ka ba? Yung mga nanay at tatay, makapagkumpara, wagas. Well, hindi mo masisi. Bakit ganun? Pasado mga klase, ang anak, bagsak. Anong ginawa ng anak? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya, napakamot ng ulo ang anak dahil nagagalit ang ama sapagkat pasado, matataas ang grado ng kaklase, lalo na si Pedro. Sabi ng anak, Tay, unfair ka. Unfair ka na ikinukumpara mo ko sa iba. Huwag kang ganun. Huwag mo kong ikumpara sa iba. Iba ako sa iba. Sabi ng tatay, anong iba? Parehas ang pinag-aaralan nyo. Parehas kayong pumapasok araw-araw. Parehas kayong uniforme. Parehas kayong may libro. Parehas kayong merong notebook. Parehas kayong may bag. Bago pa sapatos mo. Bakit hindi ka papasa? Unfair ka, Tay. Huwag mo kong ikukumpara sa iba. Lalo na kay Pedro. Mataas ang grado nun kasi matalino ang tatay nun. Okay, nanay. Lusot. At napakamot ng ulo ang tatay. Mga magulang, huwag kumpara ng kumpara, ha? Back to you sa inyo yan. Ano? Ha? Totoo po ba na like father, like son? Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinapakilala sa atin ng ating ebanghelyo ang tatay ni Jesus na si Jose, no? Foster father. No? Narinig natin ang kwento ni Jose. Pero wala tayong narinig mula sa kanya ni isang salita. Wala tayong narinig. Narinig natin yung kwento, pero walang narinig mula kay Jose. Ngunit kahit wala tayong narinig mula kay Jose, magandang pagtuunan natin ang aral na pwedeng pulutin sa nagawa ni Jose. May dalawang katangian si San Jose na ipinapakita ng Ebanghelyo. Una, si San Jose ay bukas sa plano ng Diyos. Sabihin niyo nga po, bukas sa plano ng Diyos. Nang malaman
ni San Jose na nagdadalang tao si Maria bago pa sila ikasal at wala namang nangyayari sa kanila, pinlano ni San Jose na hiwalayan si Maria. Yun ang kanyang plano. Bakit kamo? Hindi naman sa'yo. Bakit mo pakakasalan? Hello? Pag hindi sa'yo, wag mong aasawahin. Malinaw? Nay, malinaw? O yan, pasado ka. Yan malinaw ba yon? Pag hindi sa'yo, wag mong aasawahin. Kahit plano mo na pakasalan ang iyong asawa, pero nalaman mong nagdadalang tao na at hindi mo ginalaw, ibig sabihin, hindi na iyo. Matuwid si San Jose. Ganun ang matuwid. Pero, ang plano niya, lihim na hiwalayan si Maria. Bakit lihim? Pag nalaman ng lahat, noong panahon ni na San Jose, na ang babae ay nagdalang tao nang hindi pa kasal, anong gagawin? Babatuhin. Nung panahon yon, huwag kayo matakot. Ngayon, iba no? 'Di ba? Kahit hindi kasal, nabubuntis, nakakalima. Hindi ba? Nung panahon ni San Jose, dahil matuwid siya, ayaw niya syempre masaktan si Maria kahit siya'y nasasaktan. No, ganyan ang taong matuwid, no? Di bali nang siyang masaktan, wag lang ang kanyang minamahal. No, kaya plano niya lihim lang. Secret lang, nahihiwalayan niya si Maria. Secret lang, nalalayo na siya. Hindi na niya itutuloy ang kanyang plano. Ano yung plano niya nung una? Pakasalan. Ano yung bago niyang plano? Hiwalayan. Ngunit, dahil ipinaliwanag ng anghel kay San Jose ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, kinalimutan niya ang sariling plano at sinunod ang plano ng Diyos. Ginawa ni Jose ang plano ng Diyos. Sinunod niya. Kinalimutan niya yung kaniyang plano. Kadalasan, ang plano ng Diyos masakit, mahirap. Yan ang palatandaan. Kaya kapag mayroong isang bagay na nangyayari sa iyo na masakit, mahirap, maaring plano yan ng Diyos. Sabi ko po, maaari. No? Hindi ibig sabihin masakit, plano ng Diyos. No? Minsan naman kagagawan mo. Hello? Pag kagagawan mo, kasalanan mo, hindi yan plano ng Diyos. Kung naghiwalay kayo kasi bungangera ka, hindi yan plano ng Diyos. Kagagawan mo yan. Bumagsak ka sa exam, hindi yan plano ng Diyos. Kagagawan mo yan. Tignan mo yun. Ganun yun. Huwag lahat lagi turo sa Diyos. Pero kapag hindi mo naman ginawa, pero nangyari at masakit, plano yan ng Diyos. Bakit? Kasi dinadalisay ka ng Diyos. Pinupuro ka ng Diyos. Hindi ba? Parang gata. Nagluluto pa ba kayo ng mga ginatan? Di ba yung gata, pipigain mo. Pag pinupuro mo, pipigain mo. Ang ginto para puruhin, kailangan sumailalim sa apoy. Masakit. Parang pagpapatawad. Plano ng Diyos, ikay magpatawad. Pero bakit ang sakit para sa'yo? Kasi dinadalisay ka. Bakit? Kasi ma-pride ka. Tama. Kasi hindi ikaw yun eh. Pero kung madali sa'yo magpatawad, bakit ang mga martir ang dali magpatawad? Kasi puro yung kanila eh. Purong pagmamahal, walang pride. Bakit ang hirap ipasa ng exam? Kasi tamad ka.
tamad ka mag-aral, 'di ba? Pero pag mag-computer, ang galing-galing mo. Oh, sa cellphone, ang galing-galing mo. No, sana nga ganun na lang lagi sa eskwelahan, ano? Puro na lang cellphone. Siguro lahat pasado ang mga bata. No? Pero ganun eh. Pag mahirap, pag masakit, maaring plano yan ng Diyos. At si San Jose, hindi nakaligtas sa sakit. Ang sakit nun, yung asawa mo o yung mapapangasawa mo, buntis, tapos kailangan mo pa rin pakasalan. Kailangan mo pa rin ituloy ang kagustuhan ng Diyos. Si San Jose, bukas sa plano ng Diyos. Pangalawa, si San Jose, ginawa ang tama at ginawa ito agad. Sabihin nyo nga po, ginawa ang tama, ginawa ito agad. Pagkagising pa lang ni San Jose, tinupad na niya agad ang plano ng Diyos at tinanggap si Maria bilang kanyang asawa. Ganyan, agad-agad gagawin. Huwag mo nang schedule. Ang hilig natin ganun eh, papatawad na lang ako sa pag nagbayad na siya ng utang. O, 'di ba naka-schedule tayo, 'di ba? No? Hindi na 'yun eh. Hindi mo naman talaga pinatawad. Binayaran lang niya ang kanyang utang, no? Sinetel lang niya ang atraso niya sa iyo, no? Pag dumating ang plano ng Diyos, gawin mo na. Pag dumating ang tama sa iyo, gawin mo na. Kapag nalaman mo na mabuti ang isang bagay, gawin mo na. Tuparin mo na. Mga kapatid, ito ang tinuturo sa atin ng Ebanghelyo. Ngunit ang nakakalungkot, kadalasan, nahahadlangan tayo na magawa ang mga ito dahil meron tayong sariling plano. Lagi na lang tayo ang nasusunod. Lagi na lang gusto natin ang masunod. Plano natin ang matupad. Pero kapag nabulilyaso, isisisi sa Diyos. Kapag bulilyaso, isisisi sa Diyos. Kaya tayo napapahamak ay dahil plano natin madalas ang ating ginagawa. Hindi man lang tayo manahimik. Tignan, maganda ba tong plano ko? Mabuti ba tong gagawin ko? Maganda yun ang isipin. Hindi masamang magplano, pero pag nilayan mo, maganda ba ang planong ito o mas maganda ang plano ng Diyos? Hindi nais ng Diyos na ikaw ay bumagsak at masira. Ngunit nakokontra ito kung hinahayaan mo ang sarili mo lang plano. Isa pang dahilan, kaya hindi natin nagagawa ng tama ang isang bagay ay dahil sa manana habit. No? Alam niyo po ba yon? Yung mamaya na habit, no? Yung pinapagpaliban mo, pinapagpabukas mo. Kung kaya naman gawin ngayon, bakit mo pa ipagpapabukas? Kaya madalas, huli na ang lahat. Kung kailan graduation, saka gusto mo mag-aral. Hello? Kung kailan bumagsak ka na, saka sasabihin mo, sige, aayusin ko na. Well, hindi pa naman huli ang lahat, pero sana ginawa mo na noon. Ba't kailangan mo pang bumagsak para matuto at gawin? Ito ang ugali na maaring tinuturo sa atin ni San Jose. Ito yung ugali na nakikita rin natin kay Jesus. Kaya nga, like Father, like Son. Si Jesus, walang ibang plano, kundi ang plano ng Diyos. At kahit anong hirap, kahit anong sakit ang pinagdaanan, hindi siya nagpatinag dahil alam niyang mabuti ang plano ng Diyos. At ginawa niya ito agad-agad. Hindi ipinagpabukas, ginawa agad-agad. Hindi ipinagpaliban. Mga kapatid,
Ito ang imbitasyon sa atin ngayon. Tuparin ang plano ng Diyos. Pero magandang itanong, ngayong bagong taon, anong plano mo? Hello? Nagpaplano pa ba tayo? Para malaman ng Diyos, dapat meron ka ring plano. Hindi yung bahala ka na, Lord. Hindi. Magplano ka. Magplano ka muna. At tingnan mo kung iyan ba ay plano ng Diyos. Marami tayong mga plano at magandang tignan muna kung ito ba ay naayon sa plano ng Diyos. Si San Jose nagplano, hindi ba? Plano niya, una, pakasalan si Maria. Nung nalamang buntis si Maria, plano niya, hiwalayan ng tahimik si Maria. Pero sa huli, nanaig ang plano ng Diyos. Para maging maayos ang buhay, magplano. Pero alamin kung ito'y plano ng Diyos. At kung ito'y makakabuti, kung ito'y tama, maaring ito nga ang plano ng Diyos. Amen. Amen.